Yung proseso boss ng pag-ayos ng papel papunta dito sa Denmark, baka pwede mo isingit sa vlog mo. Bali kalalabas ko lang galing sa trabaho. Ang pasok ko ay lagi pang gabi base sa kontrata na pinirmahan ko na 2 years. Dito sa kaliwa niyan yung building, tapos ito naman yung mga finished product ng mga ginagawa namin. Sobrang lalaki niyan kasi pang building structural yan. Bali ang mga gawa namin dyan ay mga tubular, angle bar, I-beam at H-beam, flat steel, basta related lahat sa building construction. Sa susunod, ang gagawin ko naman, ibibidyo ko yung papasok sa trabaho. Kaso hindi pa sa ngayon kasi hindi pa summer, masyadong madilim dito kasi walang mga street light. Hindi nyo rin ma-appreciate. Tsaka hindi uso dito yung commute papunta dito sa trabaho. Kaya ang mga common namin na service papasok at pauwi, bisikleta, electric scooter, or kagaya nitong gamit ko, motor na scooter. Pero yung mga ibang lahi, mga puti, mga 4 wheels ang mga yan. Pero hindi lahat, yung iba naglalakad lang din papasok at pauwi. Itong kasabay ko, ito ay kasama ko sa pwesto. Pareho kami CNC operator, pero mas nauna siya rito sa akin ng mga 6 na buwan or 7, mga ganun. Mga karaniwan namin dito na katrabaho ay mga Romanya, Polish or mga taga-Poland. Meron din mga Vietnamese at mayroon na rin Indiano dito. 2 pa lang. Pero after 2 years yan or 1 year, dadami rin yan kagaya sa ating mga Pinoy. Magre-recommenda yan ng mga kasamahan. At syempre hindi mawawala sa isang company yung local citizen dito, yung mga taga Denmark or Danish. Tsaka ang kinaganda dito ay halos ng mga tao dito ay marunong mag-English. Hindi gaya sa Czech Republic, ang marunong lang doon mag-English yung mga binatelyo pa, yung mga bata pa kasi nakapag-aral na. Pero yung mga matatanda, hindi talaga sila zero sa English. At lalong lalo na pinakamaganda dito yung swelduhan, kaya napakalaki. Halos na ikipagsabayan siya sa swelduhan ng Australia at New Zealand. Minsan nga mas malaki pa ang sahod dito eh. Kaya ako napunta dito dahil sa sweldo. At kahit sino naman siguro na nag-abroad, iisa lang ang goal natin, makapagtrabaho ng may malaki na swelduhan. At isa rin itong bansa may pinakamalaking tax pagdating sa tax, pero okay pa rin kaysa sweldo sa Czech kasi kaya doblehin yung sweldo mo dito kumpara doon sa Czech Republic. Kaya ako yung naikukumpara kasi dahil galing ako sa Czech Republic. Kung sumasahod ka ng 60,000 sa piso sa Czech Republic kada isang buwan, yung sinasahod mo dyan sa Czech Republic ay tindis mo lang dito, sasahurin mo na yan or humigit pa. Pero imaginein mo na lang na ang kaakibat niyan sa malaking sweldo ay malaking responsibilidad or mabigat na trabaho. Common yan. At ikikwento ko na rin yung naging journey ko sa pag-apply papunta rito, kasi sa isa kong subscriber ay nag-comment siya. Maraming salamat para sa panonood at sa pag-comment. Shout out sa iyo. At ito yung comment niya ay babasahin ko dahil nagtatanong siya about sa process. Yung proseso boss ng pag-ayos ng papel papunta dito sa Denmark, baka pwede mo isingit sa vlog mo. Bale ito sasagutin ko, pero kung hindi ko man matapos sa susunod ko na lang na vlog i-continue. Sa mga ibang mga kapanood ng video na to, maaari din kayo mag-comment
kung ano ang concern nyo at gagawa natin ng vlog. At pagpasensyahan nyo na kung medyo matagal ako kung mag-upload kasi may trabaho rin akong pinapriority. Ito na para yung sagot ko doon sa tanong mo. Una sa lahat, kung mag-a-apply kayo papunta dito sa Denmark, kailangan ay nasa Europe country na kayo. Dahil kung nasa Pinas pa kayo, number 1 na hindi kayo i-entertainin ng agency na pinag-applyan ko papunta dito. So, i-vlog ko rin kung anong agency ang in-applyan ko papunta dito. Sa ngayon, dito muna tayo mag-focus sa tanong ng subscriber ko. Wala ka dapat ikabahala pagdating sa process ng papilis kasi di ka mag-walk-in. Lahat ng transaksyon or pagpapasa mo ng requirements ay through email. At ang documents lang na hiningi sa akin ay valid passport, TRC, at wala nang hiningi na certificate of employment sa current employer. Ang importante lang dyan, mayroon kang valid na TRC kung saan ka man narito sa Europe o pa Czech Republic ka man, Croatia, Poland or Hungary. At hindi na rin kailangan ng visa kung pupunta ka rito. Yun nga lang, may pagka-risky yung gagawin mo dyan kasi mag-run away ka talaga dahil ang proseso sobrang bilis, 1 week or 2 weeks lang, kaya wala ka ng panahon mag-resign at mag-render ng 2 months kung magre-resign ka ng formal. Alam kong mali, pero para sa akin tama yung ginawa ko. Itong ginawa ko base lang sa experience ko, kaya yun lang din ang isi-share ko. Pero di naman dapat mag-alala kasi maiging legal naman lahat. Kasi pagdating mo dito sa Denmark, magbabiometric ka rin naman at i-issuehan ka ng panibagong TRC. At ang luma mo naman na TRC ay hindi naman yan kukunin, nasasayo pa rin yan, hawak-hawak mo pa rin yan yung TRC mo na galing sa pinanggalingan mo. Kaya kung nag-aalanganin ka, mas mabuti ay magpaalam ka ng 1 month vacation or leave para pag hindi mo kinaya yung trabaho dito, may opsyon kang bumalik pa dyan sa Czech Republic or saan ka manggaling, gaya sa mga ginawa ng mga nauna na mga pumunta na dito. Dahil sa pagkakaalam ko, hindi ka na makakabalik. Ang bagsak mo ay balik Pilipinas na, or maliban na lang kung may apply ka sa ibang bansa gaya ng Ireland or New Zealand at UK. At kung meron man akong hindi nabanggit, maaari mo na lang i-comment at sasagutin ko na lang sa comment. Masyado nang mahaba yung vlog ko, baka makatulong na kayo. At yun, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa panonood at see you sa next vlog. Alers. Oo, bay.